Meron tayong awitin, saan kami tutungo, kaming makasalanan, saan kami susulong, daan, ano yon? Alam ng choir yun, dapat alam nyo. Alright, saan kami tutungo? Ayan, parang ganun yung sinabi ni San Pedro. Sabi ng Panginoon, o kayo, aalis ba rin kayo? Iiwanan ba ninyo ako? Kasi maraming tao umalis. Ayaw na sa Kanya. Ang sabi ng Apostol San Pablo, saan kami tutungo? Kundi sa iyo, Panginoon, dahil kayo po ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Bakit nga ba aalis yung mga tao? Bakit ayaw na nila kay Jesus? Dahil hindi na matanggap yung sinabi ni Jesus Mahirap tanggapin. Kasi ang pagkaintindi nila, ang sabi ng Panginoong Hesus, kakainin yung katawan niya at iinumin yung dugo niya. Hindi nila maintindihan ng mabuti, hindi nila natatanggap. Sa isip-isip nila, kapag kakain tayo ng laman ng tao, para tayong mga cannibals. Cannibalism po yung kannibalismo. Kakain ng laman ng tao. Ew, yucks! Di ba? Pag iinom ng dugo ng tao, ano to? Ano tayo? Vampira? Di ba? Kaya ayaw na nila. Umalis na sila. Dahil hindi naman nila intindihan. Kaya dapat maintindihan mabuti. No? Pero ang mga alagad, ang 12, hindi rin nila masyado maintindihan. Kaso lang, sila ay nagtitiwala, sila ay naniniwala. Kahit hindi nila naintindihan. Ganyan po talaga ang pananampalataya. Kahit hindi natin lubusang naintindihan, tayo ay naniniwala. Amen? Alam nyo, sa misa, marami tayong hindi naintindihan. Pero tayo ay nagtitiwala, tayo ay naniniwala. Yan ang pananampalataya. That is faith. No? Okay? Even though we don't understand many things, but we believe. We believe. And by believing, okay, we see the truth. Sa ating pagsampalataya, diyan natin nakikita ang katotohanan. No? Sa mundo nating ginagalawan ay talagang kailangan natin ng ebidensya, kailangan ng pruweba. Ika nga ay to see is to believe. Di ba? To see is to believe. Kaya nga meron tayo mga certificate, di ba? Mga receipt, okay? Vouchers, ayan, mga dokumento, mga patunay. Kasi to see is to believe. Pero sa pananampalataya, sa relihiyon, baliktad. No? Sa pananampalataya kasi, to believe is to see. Pag ikay sumasampalataya, ay makakakita ka. Pero kung wala kang pananampalataya, malamang wala kang makikita. Because to believe is to see. The opposite of the system in the world, which is to see is to believe. Di ba? Mga kapatid, sisters and brothers, itong ating Ebanghelyo, no? This is a long chapter 6 of the Gospel according to John. No? Medyo mahaba-haba ito, and this is indeed the diskurso, ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa tinapay ng buhay, pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. No? At ito'y napakahalaga, kaya nga medyo mahaba-haba ito. Ang sabi nga ay, hanggat hindi ninyo kinakain ang aking katawan at iinumin ang aking dugo, wala kayong kaugnayan sa akin. You don't have part of me. Okay? At yun na nga,
the bread that which came from heaven na will give eternal life. Ang tinapay na mula sa langit, ang magbibigay buhay na walang hanggan. Ay yung tinapay na yun, walang lang iba kundi siya yun na nagmula sa langit. Di ba? Okay? The Word became flesh and dwelt among us. No? That is also Jesus Christ. Mga kapatid, ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos, the Word of God. Okay? Pagkain yan. Kaya napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Bible. Because in the Bible, we read the Word of God. No, the Word of God. Ito. But, the Word of God also became flesh and dwelt among us. Okay? So, Jesus is the Word of God which became flesh. Kaya si Kristo din ay pagkain natin. Hindi lang yung salita ng Diyos na nababasa, pagkain din yan, kundi si Kristo mismo ay pagkain ng ating kaluluwa. Kung mahalaga na tayo ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig sa pagbabasa ng Biblia, ay mahalaga din na ating tinatanggap si Kristo sa anyo ng banal na tinapay. Okay? And in fact, ito po ay nangyayari sa Holy Eucharist or sa Holy Mass. Sa Holy Mass, there are two tables. Dalawa po yung lamesa. The table of the Word and the table of the Eucharist. Ang lamesa ng salita ng Diyos at ang lamesa ng Eucharistia. Di ba? Napakahalaga ang pagsisimba. Of course, ang pinakasimba natin ay once a week, the Lord's Day, okay, ang araw ng linggo, the first day of the week, no? The day where Jesus was risen from the dead. Ang araw na kung saan si Kristo ay nabuhay muli. At ito yung pinagdiriwang natin. At ito rin pinakasabat natin. Ang sabi ni St. Paul, 1 Corinthians 15:14, Jesus did not rise from the dead, our teaching is useless, and so is your faith. Kung si Kristo hindi nabuhay, yung aming pangangaral, walang kwenta, pati ang inyong paniniwala, pati ang inyong pananampalataya. Napakahalaga ng pagkabuhay ni Kristo. Pinagdiriwang natin yan. At ito na yung ating Sabat, no? The Lord's Day. The Lord's Day. Well, in Spanish, it is called Domingo. In Latin is Dominicus, which is also from Dominus Lord, no? Okay, in English, it is Sunday. S-U-N, Sunday, because the day of the sun. Because Jesus is like the sun that brings light to the world, especially to the darkness of the world. Sunday, but Domingo, Dominicus, Dominica, di ba? Anyway, so that is the first day of the week, our day of worship. And our day of worship ay a day of the table of the Word of God and the table of the Holy Eucharist. Ang lamesa ng salita ng Diyos, ang lamesa ng banal na Eucharistia, ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Kung kumakain tayo para sa katawan natin, ay kapakakainin din natin ang ating kaluluwa. Maraming tao ngayon, mahilig sa pagkain. Kaya nga, isa sa mga business na lumalago ay yung pagkain. Oo, yung pagkain. Masarap din kasi. Lalo na yung luto ni Tito J. No, masarap. Di ba? Kaya kain tayo ng kain. Pero sana wastong pagkain ng kailangan nang bumuti ang ating katawan. Okay? Ayan, dapat balanced diet. No? Okay, katawan. Yun nga, maraming mahilig kumain.
sa katawan. Pero yung kaluluwa, ay marami na pong hindi kumakain para sa kaluluwa. Marami pong hindi nagsisimba. Oo, marami din nagsisimba. Mga 15% lang po nagsisimba sa totoo lang, no? Ang liit. Marami ayaw magsimba. Ay, nako. Ayan. Kaya malusog siguro katawan nila, pero lupaypay ang kaluluwa. Lupaypay ang kaluluwa. Iba naman nagsisimba kapag Palm Sunday, kapag Christmas, New Year, yun lang. Hindi talaga every Sunday. Hindi tuwing linggo. Kaya payatot ang kaluluwa niyan. At alam niyo ba, may mga pagkakataon, there are instances na nakakaapekto ang kasalanan sa kalusugan ng tao. Maari ang tao magkasakit dahil sa maraming kasalanan. Totoo po yan. Kapag lupaypay ang kaluluwa, maaring magkasakit ang tao. At may mga ganun nga. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ilang instances po yan, ang Panginoong Jesus nagpagaling. Nagpagaling ng mga may sakit. Pero hindi niya sinasabing, gagaling ka sa sakit mo. Ang sinabi ng Panginoon, pinatatawad na ang kasalanan mo. Your sins are forgiven. He did not say, you are healed. No? Ang sinasabi niya, your sins are forgiven. Pinatatawad ng kasalanan mo. Ano ibig sabihin noon? Ang sani ng pagkakasakit ay kasalanan. Okay? Kaya nakakaapekto po yung ating spiritual life sa ating physical life. So kaya dapat balance talaga. Kung inalagaan natin, pinapakain natin ang ating katawan, dapat alagaan din natin, pakainin din natin ang ating kaluluwa. Sa pagkain ng kaluluwa, ay basahin natin the whole chapter of John 6. John chapter 6. Juan 6. Ayan, ang tinapay ng buhay, no? Ang tubig ng buhay, ang pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan, ang inuming nagbibigay buhay na walang hanggan. Okay? In other countries, pag sa communion, both species, no? So, they partake in the body of Christ and the blood of Christ, no? But in our country, in the Philippines, hindi po pinapractice yan. May mga reasons po, no? Okay? But here, simplifying things, kung tinanggap po na ang katawan ni Kristo, tinanggap po na si Kristo. Hindi na kailangang tatanggapin mo pang dugo ni Kristo, no? But parang more tawag nito specific, no? More devotional and dramatic. Kaya tinatanggap ang katawan ni Kristo at dugo ni Kristo, no? In other countries, but not in our country. Okay? Especially medyo marami kasi ang nagsisimba Kaya matatagalan po yung communion pagka both species. Allowed lang po yung both species in small group, no? Okay? But in big groups like ours, ang ating mga simbahan, punong-puno, kaya katawan ni Kristo. Saan yun ang tinapay? Ang tinapay ng buhay, ang pagkain bumaba mula sa langit, no? At ang pagkain nagbibigay buhay, hindi po sa ating katawan, kundi sa ating kaluluwa. Pero ito po ay hindi lamang pagkain ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ito din po ay nakagagaling. No? There's a healing element in the Holy Eucharist. Marami po mga nakatanggap ng banal Eucharistia with the intention of healing. Gumagaling po. No? Kaya mahalaga din po yung may sakit na nangumpisan at dinadalhan ng komunyon. Marami din po gumagaling dyan. The sacrament of the sick. Because the body of Christ can also heal. Jesus is a healer. Kapag tinanggap natin si Kristo,
kung luluobin niya, gagaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya nga, bago tayo nagkukomunyon, what do we say before we receive communion? Okay? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako, that my soul may be healed. Di ba? May healing element of the body of Christ, of the Holy Eucharist. Yan, mga kapatid. So, hindi lang pagkain, ito pa ay nakagagaling. Well, we can say a very special kind of medicine. In fact, the highest kind of medicine. My soul shall be healed. Gagaling na ako pagtanggap sa katawan ni Kristo, the bread of life. No? I would like to end with an anecdote. Meron pong isang nurse, Filipina nurse, no? Na napunta po sa Taiwan. May mga nurses po tayo sa Taiwan. Ako'y palagi nagpupunta ng Taiwan. Okay. At maganda siya. Okay. At may nagkagusto sa kanya na Taiwanese engineer. Wow. Mga tipong Dao Mingse lang ang datingan. No? Jerry yan. Alam mo si Jerry yan, matanda na, pero ang gwapo pa rin. Sa totoo lang, no? Oo. Kilala mo si Jerry yan, si Dao Mingse. Okay? Ayan, nagkagusto sa kanya. Hindi masyadong marunong English, pero nagkakaintindihan naman sila din. Ayan, naging sila, gano'n. At after ilang mga months yun, mga several months, no? Okay, gusto ng Taiwanese na pumunta sa Pilipinas, no? To get to know the family. Okay, ayan. At saka, this Taiwanese is Buddhist. Buddhist po, no? Well, many in Taiwan, no? Many people in Taiwan are Buddhists, no? Okay, they practice Buddhism. Okay, so pumunta dito sa Pilipinas. Okay, kasama siya, yung girlfriend niyang nurse. Yung bahay ng girlfriend niyang nurse ay 2 blocks away from the church. Okay, malapit lang sa simbahan. So, ino-orient niya tungkol sa Catholic faith, no? Para, boyfriend niya yun eh. No? Kung talagang papakasal yan, ay dapat sa simbahan. So, nung dumating sila, okay, orientation, tungkol sa mga lugar. At she instructed, sabi niya, punta ka dyan sa building na yan. And then you observe. Okay, observe ka nung mga yan. Yung building na yun, yung simbahan. Okay? It was a Sunday. Kaya ang daming tao. Punong-puno yung simbahan. May mga tao pa sa labas. Hindi siya makapasok. No? Hindi siya makapasok. Ayan. Pagkatapos ng misa, di uwi na yung mga tao, uwi na rin siya. So, tinanong siya, anong nakita mo? What did you observe? What did you see? Sabi ng Taiwanese, sa building na yan, marami tao. Of course. Honduran, daming tao. Okay. Ano pa nangyari? Marami tao, pero para mga tao may sakit. May sakit yung mga tao. Bakit ano nangyari? Hindi ko masyado intindihan, pero para may sakit yung mga tao. Para dinig ko, meron sila sakit eh. Sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawa, balikat. Ganun ang niya. Hindi siya masyado nakakaintindi, sa simbahan, marami tao may sakit. Sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawa, balikat. Tapos sa gitna ay may doktor, nakaputi. Doktor. Isang doktor, Okay. Nakaputi eh. Ano pa? Talaga? May doktor sa gitna, nakaputi. Tapos mga tao, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawa, balikat. Ano pa? Tapos yung doktor sa gitna, pumunta sa medicine cabinet. Pumunta sa medicine cabinet
at kuha marami paracetamol. Paracetamol, bigay sa mga tao. Para galing sakit ulo, sakit yan, sakit na lang balikat. Tawang-tawa yung nurse, no? Okay. So, akala niya, yung Holy Eucharist, the bread of life, the body of Christ, no? Parang paracetamol, binibigay sa mga tao. You know, sisters and brothers, tama naman in a way. Okay, hindi nga paracetamol yun, that's the body of Christ in the form of bread, right? Pero, nakagagaling po yan. Hindi lang po pagkain niya, nakagagaling po yung katawan ni Kristo. Parang paracetamol. Sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. No? My soul shall be healed. Ayan. Di ba? So, mali yung akala niya na talagang paracetamol, but in a way, that bread of life, no, can heal us of our infirmities. Gagaling tayo sa ating mga karamdaman. Yan. Kung luluubin niya, if He wills it. Kasi after all, dapat His will be done. Ang kanyang kalooban ang nasusunod, hindi ang ating kalooban. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.